Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Mabangong Teacher. Pabalik na si Tomas sa apartment nang mabangga siya ng babaeng nagmamadali. Nabitawan niya ang biniling lutong ulam na kakainin niya para sana sa hapunan. Inis na inis siya dahil tinangay pa ng aso ang ulam na yon bago pa niya mahawakan para pulutin. Langya, panghapunan ko yun eh. Bakit naman kasi? Kakainis oh. Kung kailan pa ako nagtitipid, ngayon pa ito nangyari. Kakainis talaga. Natigilan si Tomas nang biglang nagsalita ang babae. Panay ang hingi nito ng dispensa sa nangyari. Nang hagilapin niya ng tingin ng babae, abala ito sa pagpupulot ng mga nagkalat nitong gamit sa semento habang nagsasalita. Hindi malaman ni Tomas kung tutulungan niya ang babae dahil mas lamang sa kanya ang pagkainis. Pero dahil marami ang nagsambulat na gamit ng babae ay tinulungan na rin niya itong mamulot. Nang makuha na niyang lahat ang mga gamit ay kaagad niyang ibinigay sa babae ang kanyang nakuha. Eto, sa susunod miss please lang, mag-ingat ka naman. Tumingin-tingin ka rin sana sa nilalakaran mo nang hindi ka nakakabangga ng tao. Tingnan mo, nakaperwisyo ka. Paulit-ulit na humingi ng tawad ang babae. Habang kinakausap siya nito ay hindi maiwasan ni Tomas na pasadahan ng tingin ng katawan ng babae. Teacher ka? Ay, sorry mama. Di ko napansin kanina eh. Kaya pala mga school items yung mga pinupulot natin. Akala ko estudyante ka eh. Teacher pala. O sige ma'am, sa susunod mag-iingat ka na lang. Tumango ang babae sa kanya pagkatapos ay nagmamadaling umalis. Nagtataka si Tomas sa naging kilos ng babae. Aligaga ito na parabang may hinahabol. Nababanyo na siguro yun. Nakakainis naman talaga oh. Ano na iulam ko nito mamaya? Hinabol pa ni Tomas ng tingin ng babae. Nag-iisip siya kung anong meron dito dahil may napansin siyang kakaiba. Bakit ganun ang amoy nun? Kakaiba. Ngayon lang ako nakaamoy ng ganun. Anong klaseng pabango kaya ang gamit niya? Ngayon ko lang naamoy yung pabango na yun Napakamot na lang ng ulo si Tomas at nakasimangot na bumalik sa apartment. Padabog niyang isinara ang pinto pagkarating, pagkatapos ay nahiga sa sofa. Napapasabunot pa rin siya sa buhok dahil hindi pa rin naaalis ang kanyang inis sa nangyari. Naisip niya uli ang babae. Bumalik sa isipan niya ang maamo nitong mukha at magandang hubog ng katawan. Ang bata naman niyang teacher. Ganoon na ba talaga ang panahon ngayon? Pabata ng pabata yung mga nagiging guro. Saka paganda sila ng paganda. Nagmumuni-muni siya nang biglang may kumatok sa pinto. Sino naman kaya itong istorbo sa pahinga ko? Dumating pa matutulog na nga ako, mangingistorbo pa. Mabibigat ang hakbang niyang nilapitan ng pintuan. Pagkabukas niya ng pinto ay tumambad sa kanya ang pinsang si Peping. Oh, Peping! Bakit nandito ka? Ano na naman ang kailangan mo? Wala akong pera Wala akong mapapautang sa'yo. Uy, grabe ka naman insan Basta pupunta ako dito sa apartment mo, uutang ka agad. Ay, kailan ka nga uli pumunta na hindi tungkol sa pera? Yun lang. Okay, Tams? Sanay na si Tomas na palaging nagpupunta ang pinsan sa kanya. Palagay naman ng loob niya dito kaya hinahayaan niya lang na palaging nasa apartment. Madaling kausap ang pinsan niya at madalas ay nauutupan niya ito kaya natutuwa rin naman siya. Hinayaan niyang pumasok na sa loob ang pinsan at sinundan na lang niya ito ng tingin. Dumiretso ang lalaki sa dingding ng kanyang apartment at idinikit ang tenga roon na tila may pinakikinggan sa kabilang unit. Nilapitan niya kagad ang pinsan at sinaway ito. Uy, ano bang ginagawa mo?
wala namang nakatira dyan sa kabilang unit ah. Hala, di mo ba alam ang balita? Masyado ka kasing subsub sa trabaho mo eh. Kaya di mo alam ang nangyayari sa paligid mo. Ako nga sa kabilang kanto umuupa eh. Nakakarating sa akin na may magandang babaeng kumuha nitong bakanting unit eh. Akala ko alam mo na. Ha? Ang pinagsasabi mo dyan, Peping? Sinenyesan siya ni Peping na huwag maingay. Pinalapit pa siya nito at saka bumulong habang pinakikinggan ng nasa kabilang unit. Maganda kasi yung babaeng nakitira dito, insan. Teacher, dalaga. Maamo ang muka at talagang ubod ng sexy. Dumadaan siya sa apartment namin kapag pumapasok na sa school at saka kapag pauwi na. Humahaba talaga lead ng mga lalaki sa amin kapag nakikita siya. Inaabangan talaga siya kasi bukod sa maganda na, napakabango pa. Biglang napaisip si Tomas sa sinabi ng kanyang pinsan. Naalala niya ang babaeng nabangga niya dahil naamoy niya ang kakaiba nitong pabango. Hindi kaya yung nabangga kong babae kanina yung sinasabi mo? Pero kasi hindi ko naman nakitang dito siya papunta eh. Saka ang alam ko, wala talagang nakatira dyan sa kabila. Napakatahimik nga dyan eh. Sigurado ka bang dyan siya nakatira? Oo nga. Gusto mo makasiguro. Butasin natin tong dingding. Total, plywood lang naman ito. Di na ito mahalata. Sira ulo ka talaga, Piping. Inaatake ka na naman ng kamanyakan mo. Sabi ko sa iyo, mag-asawa ka na para hindi ka na kung kani-kanino tumitingin. Para may pumipingot na sa tenga mo kapag pasaway ka. Teka lang. Diyan ka lang ha. Oh, saan ka pupunta? Lalabas ako. Titingnan ko kung bukas na yung kandado ng kabilang unit. Nakapadlock kasi yan. Kapag bukas, ibig sabihin may nakatira na talaga. Pagkalabas ni Tomas, kaagad niyang tiningnan ang pinto ng katabing unit. Nakumpirma niyang may umuupa na nga roon dahil hindi na nakakabit ang padlock. Bumalik siya ulit sa loob ng kanyang apartment. Nang makita niyang nakasubsob na ang mukha ni Piping sa dingding, kaagad niyang hinatak ang buhok nito. Uy, ano ginagawa mo? Naninilip ka ba? Walang iya ka talaga oh. Riri, ano ba? Huwag kang maingay dyan. Ito naman napaka-KG oh. Tinitingnan ko lang naman kung gaano kaganda yung katawan niya eh. Pero in fairness napaka-sexy niya talaga, insan. Oh, tingnan mo, silipin mo. Sira ulo. Talagang gumawa ka pa ng butas sa dingding para lang makapanilip ha. Lumabas lang ako saglit tapos gumawa ka na ng katarantaduhan. Mas ka nga dyan. Tatakpan ko yung butas na yan. Ako pa mapagkakamalan ng manyake sa ginagawa mo eh. Marahas niyang hinablot ang pinsan at itinulak pa papunta sa sofa. Pagkatapos ay naghanap siya ng pwedeng itapal sa butas na ginawa nito. Pinunit niya ang basahan para ipantapal ang tela sa butas. Pagkatapos ay tinakpan niya ito ng packaging tape. Galit niyang binalingan ng pinsan matapos natakpan ang butas sa dingding. Ikaw langya ka talaga papahamak mo pa ako eh. Masyado ka namang nervyoso. Para yun lang eh. Di naman malalaman nun kasi wala namang magsusumbong. Saka hindi mapapansin yun kasi ang liit lang ng butas na ginawa ko eh. Di nga ganong kita sa butas yung babae. Panayang senyas ni Tomas sa pinsan na hinaan ang pagsasalita nito dahil baka marinig sila ng bagong umuupa sa kabilang unit. Nagawa pa niyang takpan ang bibig ng pinsan para lang tumahimik ito sa pagsasalita. Maya-maya ay iniba na niya ang usapan nila. Mabuti pa, umuwi ka na lang dun sa apartment mo tapos kumuha ka na makakain. Wala pa kasi akong sahod eh. Yung nabili kong ulam kanina, nadisgrasya pa. Wala akong ulam ngayong gabi pero nagugutom na ako ngayon eh. Sige na, umalis ka na muna, kumuha ka ng pagkain. Oo na, sige na. Sakto may niluto akong ulam. Kukunin ko. Sa isang kondisyon. Oh, ano na namang kondisyon yan? Nawiwili ka na ha? Kailan ka pa nakaisip ng kondisyon? Ngayon lang. Wala akong pasok bukas eh. Pwede tayong mag-inom ngayon dito. Kaya dito ako matutulog. Ano? Di pwede no. May pasok pa ako mamayang gabi.
Panggabi ako ngayon. Eh di ako na lang magiinom. Di na kita pipilitin. Sus! Nakakaamoy ako ng kalokohan niya sa binabalak mo ha. Kung dito ka matutulog ngayong gabi, ay, nako, alam na. Sinasabi ko sa Piping ha, bubulagin kita sa binabalak mo. Buti nga makikitulog lang ako eh. Gusto kong lumipat dito eh. Kausapin ko kaya ang landlady mo, bawas gastos din yun. Sipin mo, paikaati ka na sa upa ng apartment. May pagluluto pa kita. Napakatamad mo naman kasi. Puro ka bili ng ulam sa karinderya. Akala mo ba nakakatipid ka doon? Sakit ang aabutin mo doon. Di mo nga alam paano sila nagluluto ng pagkain eh. O sige na, alis muna ako. Kukunin ko yung ulam na niluto ko. Saka bibili na rin ako ng maiinom. Napakamot na lang ng ulo si Tomas. Kapag ganun na ang desisyon ng pinsan niya, hindi na niya mapipigilan. Napakakulit nito at mapilit. Sinundan niya ang pinsan para ihatid palabas ng apartment. Pagkabukas nila ng pinto, nagkagulatan pa silang dalawa nang bumungad sa kanila ang babaeng guro. Hi, Miss Teacher. Jana, ako si Jana. Jana na lang. Diyan ako nakatira sa kabila. Bagong lipat lang ako. Oo, alam ko. Ikaw nga sadya ko kaya nandito ako kay pinsan eh. Ha? Ang ibig kong sabihin eh, ikaw, anong sadya mo kay pinsan? Pinsan ko pala si Tomas. Ugaalin pusa to eh, pagpasensya mo na ha. Siniko ni Tomas ang pinsan para patigilin na ito sa pagbibiro. Nato naman ang kanyang tingin sa dalang mangkok ng babae na may taklob pang plato. May dala akong ulam para kay Tomas, tama ba? Uy, kaswerte. Akin na, sakto. Wala siyang ulam talaga eh. Kasasabi niyang nadisgrasya kanina yung ulam niya. Nasagasaan siguro ng pison. Minsan kasi may pagkatanga-tanga itong pinsan ko eh. Salamat ha. Masyado kang maganda, maalalahanin. Hindi, pamalit ko lang yan. Kanina kasi nabangga ko siya tapos natapon yung binili niyang ulam. Sorry talaga, Tomas. Kaya dinalan kita ng ulam para pamalit ng natapon kanina. Uy, napakabait naman talaga. Bagay na bagay sa yung maging teacher. Gusto mo pumasok dito sa loob? Ay, hindi na. Dinala ko lang yung ulam. O sige, uuwi na ako. Salamat ha. Di ka na dapat nag-abala pa eh. Ano kasi, Juan? Huwag ka na magpakipot dyan. Di ba wala kang ulam? Magpasalamat ka na lang no? Parang gusto mo pang isoli ito eh. Wag na. Hawak ko na nga yung mangkok eh. Diyan na. Mamaya ay sasoli ko tong lalagyan ha. Pwede ba akong kumatok kahit anong oras? Hindi, wag na. Ha? Bakit naman? Ang ibig kong sabihin, ayoko nang naiistorbo ako. Marami akong kailangan tapusin na lesson plan eh. Ako na lang ang kukuha niyan. Ay, ganun ba? Oo, sige. Ikaw bahala. Sabi mo eh. Basta kami, ready kaming katokin anytime ha. Ngumiti lang ang babae pagkatapos ay nagmamadaling bumalik sa kanyang apartment. Pagtalikod naman ng babae ay tiningnan agad ni Piping ang ulam na ibinigay nito. Inamoy-amoy pa niya yon at bigla na lang natakam. Insan, di ba nagugutom ka na? Halika na, kumain na tayo. Ang bango ng tinola na niluto niya oh. Tara na, lantakan na natin to. Uy, hindi. Akin na yan. Mabilis na inagaw ni Tomas ang mangkok sa kamay ng pinsan. Dali-dali siyang pumunta sa lababo at itinapon doon ang ulam. Napasabunot na lang si Piping sa nakita. Halos isubsob pa ang mukha nito sa natapon na ulam. Uy, bakit may tinapon? Bagong luto pa naman yon. Kunin mo na lang yung ulam mo. Kailan ka pa natutong magtapon ng pagkain oh? Gusto mo bang malasin? Huwag ka nang masiba. Kakain ka ng pagkain na binigay ng hindi mo kilala. Dahil dahil maganda siya. Paano kung may inilagay dyan sa pagkain na yan? Paano kung aswang, mangkukulam, mambabarang? Diyos ko naman, Tomas.
Mas masama ka palang mag-isip kaysa sa akin eh. Napaka-judgmental mo. Yung itsurang yun, kampo ng Diablo. Mainam na yung sigurado kaysa magsisi sa huli, no? Kanina nung nabangga ko siya naamoy ko yung kakaiba niyang amoy. Kanina ko lang yung naamoy sa tanang buhay ko. Anong amoy? Masyadong mabango. Hindi ko pa yung naamoy kahit dati pa. May kakaiba sa kanya, no? Diyos ko naman, Tomas. Bakit? Lahat ba ng pabango naamoy mo na? Paano kung yung pabango niya siya lang ang gumawa? Hindi, imposible. Hindi galing sa halaman ng amoy na yun, no? Langis yun. Hindi ko lang matukoy kung anong klaseng langis. Napasabunot ng buhok si Piping dahil sa inis kay Tomas. Hindi niya alam kung paanong kukumbinsi ng pinsan na tigilan ang pag-iisip ng masama. Baka nakakalimutan mo, Tomas ha? Matagal nang weird ang ilong mo. Lahat na lang ng kakaibang amoy, pinaghihinalaan mo ng kung ano-ano. Tigil-tigilan mo na nga yan. Kahit ano pa yung Piping, hindi pa nagkakamali ang pang-amoy ko at mga hinala. Kaya mas mabuting sumunod ka na lang. Kunin mo na lang yung ulam mo doon at dalhin mo dito para makakain na tayo. Hindi na kumibo si Piping dahil hindi rin naman magpapatalo si Tomas. Nakita pa ni Tomas ang pagsimangot ng pinsan habang papalabas ng bahay. Pagkaalis nito ay saka naman niya nilinis ang itinapon na ulam sa lababo. Iniligay niya ito sa plastik at saka itinapon sa basurahan. Habang hinihintay niya ang pinsan, naghain na siya ng kanin sa lamesa. Maya-maya ay nakaamoy na naman siya ng kakaibang bango. Pinilit niyang hanapin ito gamit ang kanyang pang-amoy. Napatingin siya sa katabing unit dahil sa tingin niya ay doon ito nagmumula. Ang lakas talaga ng amoy na yun ah. Bakit ganun ang amoy niya? Parang pinagsama-samang amoy ng mga bulaklak. Sumasakit yung ilong ko. Hindi ba ito napapansin ni Piping? Ilang sandali pa'y dumating na ang pinsan niya dala ang ulam na kinuha nito. Nakita rin niya ang dala nitong isang bote ng alak. Wala itong imik habang papunta sa kusina. Mabigat ang kilos ni Piping nang ilapag nito ang dala sa ibabaw ng lamesa. Nilapitan niya ang pinsan at kinausap. Galit ka ba dahil sa tinola? O sige, pagsahod ko ipagluluto kita. Hindi, yaman na. Di naman importante yun eh. Talaga ba? Parang abot langit yung nguso mo dahil sa haba eh. Parang bata. Nakakainis ka kasi. Alam mong gusto kong pormahan yung babaeng yun tapos panira ka. Kaya pala. Okay, ganito. Kilatisin muna natin kung anong klaseng tao siya. Tapos kapag okay na, di sige go. Susuportahan pa kita. Gusto mo ilakad pa kita eh. Talaga? Oo nga. Yun kapag normal siyang babae. Ayan ka na naman insan eh. Nagsisimula ka na naman. Ano ba kasi ang nakikita mo sa kanya na hindi ko nakikita? Correction. Naaamoy, hindi nakikita. Kailan ka pa naging aso, insan? Nilapitan ni Tomas ang pinsan para masumina ang usapan nila dahil naiisip niyang baka naririnig sila ng babae mula sa kabilang silid. Plywood lang ang pagitan ng kanilang dingding kaya pakiramdam niya ang mahina nilang usapan ay nadidinig pa rin nito kaya kailangan nilang mag-usap ng mas mahina pa sa bulong. Hindi mo ba naamoy ang babaeng yun? Anong amoy na naman yan? Kanina ka pa amoy ng amoy dyan eh. Pakiramdaman mo kasi insan. Kanina, sumimoy na naman yung amoy niya. Parang naghalo-halong amoy ng bulaklak. Sa sobrang bango niya, ang sakit na sa ilong. Mabango siya. Bakit di ko naman naaamoy? Normal naman sa tingin ko yung amoy niya kanina nung nagdala siya ng tinoli. Mas naamoy ko pa kayong tinoli. Kung ganon, ako lang nakakaamoy. Mabuti na rin yun. Baka mamaya kasi may epekto yun sa'yo. Lalo pa akong magkaproblema. Baka mamaya makita na lang kitang parang asong nauulol sa kakasinghot sa kanya. Ha? Ako ba?
O ikaw ang tinutukoy mong nagiging asong ulol? Ay nako naman insan no. Kumain na nga lang tayo. Di ba may pasok ka ngayon? Dito na lang ako tutulog ha. Wala akong kasama doon sa apartment. Pumunta ng birthday yung mga kasama ko sa bahay. Di ba? May nagpaparamdam doon sa apartment namin kapag mag-isa ka lang. Kaya ayoko muna doon. Halika na. Kumain na tayo. Oh, bakit di ka na lang sumama sa kanila? Malayo. Tsaka gastos lang. Magpapadala ako ng pera kina nanay sa katapusan no. Tama yan. Unahin mong pamilya mo bago ang gala. Basta, mamaya pag alis ko, huwag kang magulo dito ha. Huwag kang gagawa ng kalokohan dyan. Saka, huwag na huwag mong tatanggalin yung nilagay kong takip sa butas. Bubutasin ko talaga yung tuktok mo. Kapag ako nireklamo sa kalokohan mo, ipapadeport kita sa probinsya. Tinawanan lang ni Piping ang seryosong mga bilin ni Tomas. Para naman akong batang sinisermonan. Ay naku insan, mag-focus ka na lang sa trabaho mo mamaya no. Baka mamaya niyan, doon ka pa makagawa ng kalokohan, matanggal ka pa sa trabaho. Hindi nga, seryoso ako sa mga sinasabi ko ha. Wag na wag mong sisilipan yung babaeng yun dito. Delikado siya. Naibugan ni Piping ang kinakain nang marinig ang sinasabi ni Tomas. Lalo siyang humagalpak ng tawa. Tiningnan naman ni Tomas ng masama ang pinsan para ipakitang seryoso siya sa mga binitiwang bilin. Nag-aalala pa rin si Tomas sa pinsan niyang si Piping. Kahit nasa trabaho na siya ay naiisip pa rin niya ang lalaki. Alam niyang mapanganib ang babaeng bago niyang kapitbahay. Pamilyar sa kanya ang amoy na yun ng babae. Bumalik sa alaala ni Tomas ang nangyari sa lolo niya noon na ikinukwento sa kanya ng kanyang lola. Nabiktima raw ang lolo niya ng isang aswang na nagpapakawala ng mabangong amoy. Isa itong pain ng mga aswang para makapambiktima. Panay ang tingin ni Tomas sa relo niyang suot. Halos gusto na niyang ikutin ng kamay nito para lang mapabilis ang oras. Gusto na niyang umuwi dahil sa pag-aalala niya sa kanyang pinsan. Nang matapos na ang trabaho, nagmamadaling umuwi si Tomas. Hindi na niya nagawang kumatok sa pinto. Sinusian na lang niya ang doorknob sa katuloy-tuloy na pumasok sa loob. Hinagilap agad niya ng paningin si Piping. Nabigla siya nang makita itong nakahiga sa semento. Lasing na lasing ba yan kagabi? Tiningnan niya rin ang lamesa sa kusina. Nakita niyang isang bote lang naman ng alak ang naubos ng pinsan. Nalasing siya sa isang bote lang? Nilapitan niya si Piping at tinapik-tapik ang pisngi habang ginigising. Umuungot lang ito at kumukunot ang noo. Uy, insan, bakit dito ka natulog sa semento? Ayaw mo ba sa kama? Tumuyo ka nga dyan. Baka mamaya magtubig yung baga mo dahil sa lamig. Pasaway ka talaga oh. Nakakapanlambot insan. Parang napagod ako. Ha? Bakit? Ano bang ginawa mo? Inalalayan ni Tomas na maupo si Piping. Pinasandal niya ito sa dingding saka kinausap ng masinsinan. Di mo naman naubos yung alak ah. Saan ka nanlambot? Gumawa ka ba ng milagro habang wala ako? Napaka-pasaway mo talaga ha? Uminom ako kagabi ng alak. Nagpantok lang. Tapos, nakaamoy ako ng sobrang bango insan. Akala ko talaga minumulto ko eh. Pero hindi nawawala yung amoy. Tapos, lalong tumatapang yung amoy. Hinanap ko kung saan ang gagaling. Tapos, naisip kong sumilip dun sa butas. Pakiramdam ko kasi sa magandang teacher nang gagaling yung amoy eh. Naliligo ata siya ng pabango. Sira ulo. O anong nakita mo nung sumilip ka sa butas? Napatingin ng seryoso si Piping kay Tomas. Nag-iisip siya kung ano ba ang nakita niya nang sumilip siya sa butas. Hindi ko tanda insan eh. Baka nananaginip lang ako nun. Kasi alam ko, nakatulog ako kaagad. Baka nasa isip ko lang na nakita ko si ma'am na nakasilip sa butas. Para kasing titig na titig siya sa akin eh. Tapos, basta, nakaramdam ako ng antok. Anong oras na ba? Pakiramdam ko, kulang pa ako sa tulog eh. Nanlalambot talaga ako. Langya oh.
Maupo ka nga muna dun sa sofa. Kukuha kita ng tubig. Sabi ko na may mali sa babaeng yun eh. Nandiyan pa kaya siya? Ayan ka na naman eh. Nag-iisip ka na naman ng masama sa babaeng maganda at mabango eh. Pero tama ka nga pala. Mabango nga siya, insan. Pero baka naman mahilig lang siyang magpabango. May mga taong adik sa pabango kaya. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Inumin mo na lang tong tubig. Tapos bumalik ka na sa apartment mo. Doon ka na magpahinga. Ha? Bakit? Minaalis mo na kaagad ako? Matutulog ako, no? Ayoko na may ibang tao. Sige na. Umalis ka na pagkatapos mong uminom. Halos ipagtulakan ni Tomas ang kanyang pinsan para lang umalis na ng bahay. Hindi na niya sinabi kay Piping kung ano ang tumatakbo sa kanyang isip para hindi na ito matakot. Dahil sa nangyari sa pinsan niya, lalo siyang nilamon ng kuryosidad. Gusto niyang malaman kung anong hiwaga mayroon ng babae at kung may kinalaman ba ang panghihina ni Piping sa babaeng yon at sa mabango nitong amoy. Nang makalis na si Piping sa kanyang apartment, sumilip siya sa butas. Hinagilap niya ng tingin ng babae. Wala siya. Sinuyod niya ng tingin ang kabuuan ng unit. Gumawa pa siya ng isa pang butas para makita ang ibang parte ng apartment ng babae. Nanlaki ang mata niya nang may makita siyang kakaiba sa mahigaan ng babae. Bakit ang daming boteng malinaw? Saka ano yung laman nun? Tubig ba? Hindi kaya lana? Tiningnan pa niyang mabuti ang lugar. Nakita niyang nakasabit sa dingding sa ulunan ng kama ng babae ang isang krus na kulay itim na pabaliktad ang pagkakalagay. Kumabog ang dibdib ni Tomas dahil sa magkahalong kaba at kilabot. Bakit nakabaliktad yung krus? Dahil sa kuryosidad niya, hindi na siya nakatulog. Pinakiramdaman niya ang silid na yon. Plano niyang bantayan ang babae. Lalo siyang kinutuba ng hindi maganda. Habang nag-iisip, nagdikdik na siya ng bawang. Nilagay niya yon sa planggana na may tubig. Pagkatapos ay piniga niya ang bawang sa tubig para kumatas ito. Inilagay niya ang katas sa plastic bottle at sa maliliit na boteng pang spray. Nang matapos ay doon naman siya nakaramdam ng antok. Hindi na niya ito napigilan kaya umidlip muna siya. Nagising na naman siya sa kakaibang amoy na nalalanghap. Napisil pa niya ang ilong dahil ayaw talagang tanggapin ng pang-amoy niya ang kakaibang amoy na pumapasok sa kanyang apartment. Tumayo siya at sumilip sa butas sa tapat ng higaan ng babae. Aba, nakauwi na pala siya. Mukhang okay naman siya. Nakaiga lang sa kama niya. Pero bakit may sumasamang amoy sa hangin? Saan yun nanggagaling? Nilibot uli niya ng tingin ng silid ng babae. Nakita niya ang mga bote na nakalagay sa istante. Wala nang takip ang mga ito. Doon kaya nanggagaling yung amoy na yun? Aalis na sana si Tomas sa butas nang biglang gumalaw ang babae. Nagsimula na itong hubarin ng suot na damit. Pagkatapos, kinuha niya ang isang bote na may lamang malinaw na likido. Ipinatak ng babae sa palad ang laman ng bote. Malapot ang likido at humahalimuyak. Lana, langis nga yata yun . Anong gagawin niya sa langis na yun? Nanlalaki ang mga mata ni Tomas habang titig na titig sa babae. Maya-maya ay nagpahid pa ng langis ang babae sa buong katawan niya. Sus ko, huwag namang aswang to. Anong gagawin ko? Naisip niya ang mga katas ng bawang. Biniskan niya ang buong unit niya. Di bali nang mag-amoy bawang yung apartment ko, kaysa naman sa lakayin ako ng aswang. Kung talagang aswang siya . Hindi pa siya nasihan. Naglagay pa siya ng mga dinikdik na bawang sa lahat ng sulok. Nang matapos na ay saka siya ulit sumilip sa butas. Nakita niyang tapos na sa pagpapahid ng langis ang babae. Naningkit ang mga mata nito habang nakatuon sa unit niya ang paningin.
Tumayo ang babae at nagsuot ng bathrobe na kinuha niya sa hanger na nakasabit lang din malapit sa kama. Dali-daling lumayo si Tomas sa butas. Naupo siya sa sofa at hinintay na may kumatok. Alam niyang pupuntahan siya ng babae dahil maaamoy nito ang matapang na amoy ng bawang. Sabi ko na kakatok siya dito Saad niya nang marinig ang katok sa pintuan. Medyo pinagtagal muna niya ang pagkatok ng babae bago buksan ang pinto. Bakit? May kailangan ka ba? Tanong niya na sinadya ang pagikab para ipakitang naistorbo ang kanyang pagtulog. Sorry kung naistorbo kita. May sasabihin lang sana ako. Yung pinaglagyan ba ng ulam? Teka, sorry hindi ko naisoli ka agad. Sandali lang kukunin ko. Nagsalita ang babae para pigilan siya sa pagtalikod para kunin ang mangkok at plato. Pero hindi niya ito pinansin. Pagtalikod niya ay ngumisi siya. Naisip niyang hindi makakatagal ang babae dahil sa amoy ng bawang. Binagalan din niya ang pagkuha sa pinaglagyan ng ulam para mas tumagal pa ang babae sa paglanghap ng amoy. Nang makuha na niya ang mangkok, bumalik na siya sa pintuan. Kitang-kita niya ang itsura ng babae na nagpipigil ng galit. Palinga-linga ang ulo nito na tila ba naiinis sa kung ano. Okay ka lang ba? Masakit ba ang leeg mo? Hindi. Ayos lang ako. Iniabot niya sa babae ang mangkok at plato. Pero ilang segundo na ay tila ayaw pa rin kunin ng babae ang mga gamit. Salamat sa tinola. Masarap kang magluto Kaunti nga yung natira sa akin Nubos ang pinsan ko. Ganun ba? O sige, sa susunod bibigyan uli kita. Hinawakan na ni Tomas ang kamay ng babae at sapilitang ibinigay dito ang pinaglagyan ng ulam. Malinis na yan Pwede mo na ulit lagyan ng ulam sa susunod. Tumango ang babae at dali-daling binawi ang kamay. Oo nga pala. Kaya ako nagpunta kasi huwag ka magagalit Kasi masyado matapang yung amoy ng bawang. Bakit sa dami ng air freshener, bawang ba ang napili mong amoy? Yun ba? Hindi air freshener yun. Bawang talaga yun. Malam mo kasi dito sa unit ko allergic ako sa katol kaya bawang ang nilagay ko. May nagsabi sa akin na takot ang mga lamok sa bawang. Kaya sinubukan ko naman. Ganun ba? Gumamit ka na lang ng balat ng lansones. Sunugin mo lang parang katol. Mas mabisa yun, hindi pa mabaho. Ano rin kasi, may tinataboy akong amoy kaya bawang ang air freshener ko. Amoy? Anong amoy? May naamoy akong kakaiba kasi, ang sakit sa ilong. Mas gusto ko pa nga yung amoy ng bawang kaysa doon sa amoy na yun Hindi ko alam kung anong klaseng mga herbal na pinagsama-sama. Sakit sa ulo. Hindi ko alam kung saan ang gagaling sana maitaboy siya ng bawang ko. Ganun ba? Sana nga maitaboy ng bawang mo yung amoy na yun. Pero sana, bawas-bawasan mo yung bawang. Oo sige, aalis na ako. Tinanguan ni Tomas ang babae at inihatid pa ng tanaw hanggang sa makapasok sa unit nito. Kagad na isinara ni Tomas ang pinto ng unit niya at dali-daling sumilip sa butas para tingnan kung ano ang ginagawa ng babae. Nakita niyang inis na inis ang babae habang hinahaplos ang kamay nito. Namumula na ang kamay ng babae na hinawakan ni Tomas. Lumapad naman ang ngiti ni Tomas nang makita ang resulta ng kanyang ginawa. Sinadya niyang hawakan ng babae para lumapat sa balat nito ang kamay niyang may katas pa ng bawang. Hindi niya hinugasan ng kamay matapos magdikdik at magpiga ng mga bawang dahil isa rin sa kanyang plano na mahaplasan ng katas ng bawang ang babae. Nalalapnos na yung kanyang balat. Confirmed. Aswang nga siya. At alam na niyang alam kong aswang siya. Hindi na siya magtatagal sa lugar na to, no?
aalis din siya kaagad, sigurado ko. Pinanood pa niya ang babae sa kung ano ang gagawin nito. Kinuha ng babae ang bote ng lana at hinaplasan ng langis ang kanyang kamay na nalapnos ng bawang. Kitang-kita ni Tomas na umusok lang ang balat ng babae matapos mapahira ng langis. Napaupo ang babae at pinilit na hindi sumigaw. Tiniis niya ang sakit na yon. Napahawak na rin ng babae sa kanyang sikmura. Maya-maya ay hindi na nito napigilan ang pagsuka. Hindi na niya kinakayang amoy ng bawang. Ano nang gagawin mo ngayon ha, teacher? Kagaya ka rin pala ng aswang na sumalakay sa lolo ko eh. Mga aswang na humihigop ng lakas ng tao. Pinapatulog niyo ang mga tao gamit ang mabango niyong amoy para kapag tulog na hinihigop niyo na lang yung lakas namin. Malas mo lang kasi ako nakatapat mo. Alam ko na yung lakaran mong yan, no? Style niyo bulok. Sa ganyang kapangyarihan niyo, nabiktima niyo yung lolo ko. Naakit siya ng sobra at naadik sa mabango niyong amoy. Huli na nga lang nung matuklasan niyo ng lola ko. Namatay sa panghihina ang lolo ko. Naubusan siya ng lakas. Tapos ngayon, balak niyo akong biktimahin? Mabuti na lang din at nailigtas ko pa si Piping. Muli pang nagwisik ng katas ng bawang si Tomas sa kanyang apartment. Mas dinamihan pa niya para lalong tumapang ang amoy. Pagkatapos ay nagsalita siya para marinig ng babae. Ang dami namang lamok! Nakakainis talaga! Hindi maubos-ubos! Ako pa talaga ang papapakin yung mga lamok kayo ha? Oh, ano akala nyo sa akin? Pagkain? Hindi nyo ako mabibiktima. Akala nyo mauubos yung dugo ko sa kakasipsip? Malas yung mga lamok kayo. Matalino ko, no? Mas alam ko ang dapat gawin kaya dapat umalis ka na dito, lamok ka. Mamamatay ka talaga sa amoy ng bawang. Natigilan si Tomas sa pagsasalita nang makarinig siya ng lagabog sa unit ng babae. Dali-dali siyang napasilip sa butas at hinagilap niya ang babae. Nakaluhod dito sa semento at nakatukod ang dalawang kamay sa semento. Hingal na hingal ito na tila nauubusan na ng hininga. Nakabuka ang bibig ng babae at tumutulo ang malapot na laway. Anong nangyayari sa kanya? Magsasaswang na ba siya? Bagyang napatras si Tomas nang biglang mapatingin ng babae sa gawin niya. Natutop niya ang kanyang bibig. Maya-maya ay dahan-dahan siyang sumilip ulit sa maliit na butas. Kitang-kita niya ang babaeng naging kulay pula na ang mga mata. Nanlilisik na ang tingin nitong nakatitig sa kinaroroonan niya. Muli siyang napatras nang makitang sinadya ng babae na ipakita sa kanya ang matutulis nitong pangil. Sa pagkataranta ni Tomas, dali-dali niyang tinakpan ang butas. Kumuha siya ng papel sa notebook na nasa kanyang bag. Nilamukot niya yun at itinapal sa butas. Pagkatapos ay naupo siya sa sofa. Napahawak siya sa kanyang dibdib na kumakabog sa malakas na kaba. Ano nang gagawin ko? Mukhang alam na niyang pinapanood ko siya. Napatingin siya sa pintuan. Dali-dali niya itong pinuntahan para i-double check kung nailak niya ang doorknob. Pagkatapos ay hinatak niya ang sofa para iharang sa pinto. Nilibot din niya ng tingin ng kanyang unit. Hinanap niya kung saan may butas na pwedeng pasukin ng babae. Mabuti na lang, walang butas na malaki. Pero hindi naman siguro niya iisipin na sirain yung plywood sa dingding para lang makapasok dito. Halak ka, dapat pala lumabas na lang ako. Mas ligtas yata sa labas ng bahay. Oo nga, makalabas na nga lang. Papunta na siya sa pintuan nang bigla siyang makarinig ng mga ingay sa kabilang unit. Napatingin siya doon. Nagdadalawang isip na siya kung sisilip ba sa butas o hahayaan na lang kung ano ang nangyayari sa babae. Hindi, kailangan ko siyang mapalis dito. Hindi pwedeng akong umalis. Kawawa ang mga magiging biktima pa niya, no? Kinuha niya ang mga galon na nilagyan niya ng tubig na may katas ng bawang.
Isinaboy niya yon sa mga dingding. Pinaliguan niya ang buong apartment niya at sinadya pa niyang patagusin ang likido sa kabilang unit kung saan ay naroon ang babae. Maya-maya ay nakarinig siya ng mga impit na sigaw. Kakaiba ang sigaw na yon dahil parang dagang naiipit. Sunod-sunod ang mga ingay sa kabilang unit. Hanggang sa marinig niyang nagmamadaling lumabas ang babae. Dinig na dinig pa niya ang bagsak ng pinto matapos itong umalis. Dahan-dahang sinilip ni Tomas ang unit ng babae sa butas. Wala na nga siya. Hindi rin nakatagal. Mabutit umalis na. Sana wag nang bumalik yung babaeng aswang na yun. Ay nako. Nagkalat ang mga gamit sa loob ng apartment ng babae. Halatang nagwala ito bago umalis. Nagtataka pa si Tomas kung paanong pati ang kama ay nabaliktad. Basag din ang mga gamit sa kusina. Pati ang mga bote na may lamang lana ay basag na rin at nagkalat ang bubog sa semento. Nakita rin niya ang krus na kulay itim na nakabagsak na lang sa semento. Parang binagyo Masyado siyang magaling kumilos. Hindi ganong maingay ang ginawa niyang pagwawala. In fairness hindi siya iskandalosa. Malas niya lang at wala siyang nabiktima. Ay, si Piping lang pala. Pero naagapan ko naman. Ay, salamat. Makakahinga na ako ng maluwag. Hindi ko na maamoy yung napakabangong masakit naman sa ilong. Babalik na sana sa pagtulog si Tomas pero hindi rin niya kinaya ang matapang na amoy ng bawang sa buong apartment niya. Lumabas na lang siya at pinuntahan ng pinsan. Oh, insan, may kailangan ka? Wala akong ulam. Hindi ako nakapagluto Hindi pagkain ang gusto ko. Talaga ba? Wala rin akong pera. Hindi pa naman sahod Makikitulog lang ako. Ha? Pinalayas ka na sa apartment mo? Di ka pwede dito, no? Puno na kami. Dapat nilambing mo na lang yung landlady mo para di ka pinalayas. Dami mo namang daldal. Makikitulog lang Mamaya na nga tayo mag-usap. Napapagod ako. Kahit mga ilang oras lang. Nakakapanlambot kasi. Nanlalambot ka rin? Ano ba meron sa apartment mo ngayon? Ang weird na Pabless mo kaya? O sige na, pumasok ka na dito. Tabi na lang tayo sa higaan ko. Walang imik si Tomas nang pumasok sa loob ng apartment ni Piping. Ibinagsak niya ang sarili sa higaan at maya-maya ay nakatulog na. Ilang araw na ang nakalipas. Nagtataka si Piping dahil hindi na nila nakikita ang babaeng teacher. Panay ang tanong niya kay Tomas kung bakit bigla na lang nawala ang babae. Hindi naman kaagad makasagot si Tomas dahil mas abala pa siya sa pagkain sa karinderya kaysa sagutin ang pangungulit ng pinsan. Gutom na gutom ka talaga Baka pati plato niyan kainin mo Ingat ka naman dahan-dahan lang. Kumain ka na lang kasi, dami mo kasing tanong Para tinatanong lang masama ba yun? Hindi ko nga alam. Mali ko kung bakit umalis ng walang pasabi yung babaeng kinababaliwan mo. Di naman kami close nun Maghanap ka na lang na ibang babaeng popormahan. Baka nagtana na yung maganda mong teacher. Uy, grabe din sumagot Ang harsh. Sige na nga, kumain na lang tayo. Pero sayang kasi yun Ano nga uli yung pangalan niya? Jana? Ay nako, hanap na lang uli ako ng ibang teacher. Oh, bakit teacher? Magaganda kasi yung mga teacher ngayon Di mo ba napapansin? Sira ulo, kumain ka na nga lang. Habang kumakain ay palinga-linga ng tingin si Piping sa labas ng karinderya. Naghanap siya ng babaeng mapapadaan na pwede niyang mapormahan. Tinatawanan na lang siya ni Tomas dahil sa pagkadesperado na niyang magkaroon ng nobya. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento.